What is up mga peeps? JD here and welcome to my motovlog. So, ngayong araw na to, gagawa tayo ng special review tungkol sa motor na ito. Yan. So, it's been 5 years na. So, this is the best time to make a review para sa ating motor at para malaman na rin natin kung ano bang meron talaga sa motor na ito. I'll see you in the next clip mga peeps. So, it's been 5 years na and ito ang itsura ng ating motor ngayon. So, may mga nabago na dyan. From the last episode or from the last review na ginawa natin, may mga na-retain at meron ding mga napalitan dyan. So, unahin natin yung windshield. So, ito pa rin yung dati. Naka-smoke windshield tayo, double bubble. And then etong side mirror, pinalitan ko na siya. From Ninja foldable side mirror, nagpalit tayo ng stealth. Ayan, para mas madaling sumingit-singit. And pasok naman siya sa LTO. And then nagpalit din tayo ng crash guard or yung frame slider. Yan, mas malaki na siya from the last review natin. And then ito pa rin yung belly pan ko. And then nagpalit din tayo ng pipe or ng exhaust. Yung last episode natin or last review, naka SC project tayo. So
Kaya ito ang napili ko, Yoshimura R77, kasi mas gusto ko yung tunog nito eh. Mas bassy, mas macho, mas malaki yung ano niya, yung tunog niya, yung buga niya. And then nagpalit na rin tayo ng gulong, Beast tires. So yung harap is 110/70. And then yung likod is 150/70. Yan. And then syempre, naka tail tie din na rin tayo. Yan. So ito yung kabilang side niya. Yan, so halos wala rin naman na bago, kundi yung frame slider, side mirror, yung gulong, saka yung tail tidy. Yun yung mga napalitan ko sa kanya. And then of course, nagpalit na rin tayo ng ilaw. Nagpalit ako ng high beam para mas maliwanag. Ginawa ko siyang puti. Nova sight yung gamit ko dito. Siyempre, ito na rin yung tunog niya ngayon. So ayun, that's it. Ito lang yung mga napalitan ko sa kanya. And then sa susunod na clip, pros and cons naman tayo. So ang Kawasaki Bajaj RS200 is a sports touring bike with an engine of 199.5cc displacement, 4 valves, liquid cooled, single cylinder na may 24.5 horsepower at 9,750 RPM and 18.6 Newton meters of torque at 8,000 RPM. Meron siyang fuel capacity na 13 liters and 35 kilometers per liter ang kanyang fuel consumption. At meron siyang bigat na 165 kilograms. As you can see, may mga napalitan na tayo sa bike, like yung windshield, side mirror, belly pan, exhaust, tail tidy, tires, at naglagay din tayo ng sliders. Now, pros and cons naman tayo. Please take note, lahat ng aking sasabihin ay base sa aking experience and honest feedback as an owner for 5 years. Ang cons ng bike na to is first yung vibration niya, which actually affects yung bolts and nuts sa katagalan, so you need to tighten up. And then yung headlight, medyo malabo yung stock. At saka yung stator, which is actually a known issue pero it can be replaced. And ang wins ng bike na to, yung kanyang fuel consumption na 35 kilometers per liter, stability on the road for daily use, long ride, reliable siya,
And yung availability ng parts, walang problema. As in. So, what's up mga peeps? So, dito ko na lang tatapusin ang ating video at kung nagustuhan ninyo yung mga ganitong klaseng content, please don't forget to like and subscribe. Alright? So, magkita-kits na lang tayo sa susunod na episode. Salamat sa pananood. Ciao mga peeps!